Welcome to Donmar TV News Channel, mga balita sa buwan ng Nobyembre. Tatandaan nyo, hindi po ba may tatlong, tawag nga natin sa kanila, tatlong stooges ng Senado. Si Senador Drilon, Ontiveros, at saka si Pangilinan. Nag-release sila ng statement. Sabi nila, the government's evidence against De Lima is crumbling. Gumuho na. Kasi nga may dalawa raw na testigo na bumaliktad. Ito namang si John Nery, nung nakakita siya ng puwang na pwede niyang gamitin, sumulat siya ng artikulo kahapon. Sabi niya, kung naghahanap kayo ng pruweba laban kay Senador Leila De Lima na pinopoliticize, hindi mo makikita yun doon sa appeal niya, sa appeal ng mga senador na siya'y i-release na. Makikita niyo yung pruwebang yan doon sa dalawang testigo ng gobyerno. Ito raw ay breakthrough testimonies. Sapagat ito daw ay testigo ng mga gobyerno. Kaya pinasinungalingan daw po nito yung argumento ng prosecution o ng gobyerno na si De Lima ay engaged sa isang sabwatan o conspiracy to commit trading in illegal drugs. Ang tinutukoy po ni John Nery yung testigo ng si Bakuli. Si Bakuli ba yun? Saka si Caseñas ba yun? Kalimutan na natin dalawang apelyido. Anyway, ang testimonya po kasi nila. Batay daw doon sa telepono, wala naman daw sila nakitang transaksyon, mensahe, between the drug lord and De Lima. Pati daw sa bangko naman ni De Lima, wala naman daw nakita silang pera nang galing sa drug lord. Ano ba naman yan? Ulitin natin na, wala po, hindi yan nagpapatunay na hindi involved yung akusado. Sapagkat, kung ikaw naman ang akusado, ba't ka naman gagamit ng telepono para maggagawa ka ng magpapalipad ka ng mga ebidensya laban sa'yo doon na ikaw may transaksyon illegal. O pati yung perang tinanggap mo, ba't mo may lalagay sa bangko mo? Sabi nga natin, mayroong ibang testigo na nagsabi na tinanggap yung pera, binigay sa kanya, tinanggap niya naman. Maraming nagtestigo rin gano'n . Pero meron silang bago kasi. Itong, ano mang pangalan ito, si C. Yung pong Chinese drug lord na nakakulong dyan sa Munting Lupa. Meron daw po itong si Vicente C. na testimonya noong Biyernes. Noong nakarang Biyernes. Yan po sa Regional Trial Court, Branch 205. Kasi ito pong si Vicente C. Dati, ito'y merong testimonya o affidavit. Sinumpang salaysay na siya raw po yung nagambag ng 500,500,000 pesos para ibigay kay De Lima. Yun pinasinungalingan niya. Kumbaga, umatras siya, nag-retract. O kaya sabi nila, wala, patay na. Lalong lumakas ang kaso. Kaya, inaasahan daw po nila na itong si Vicente C. makakatulong dun sa petition for bail at hopefully daw makalabas na si Senador De Lima sa kulungan. Pero alam nyo, gaya nga ho ng sinasabi natin, ang hukuman lang ang maaaring mag-weigh. Titimbangin niya yung mga ebidensyang pinisinta sa hukuman. Kung kapanipaniwala o hindi kapanipaniwala yung mga testimonya. At kung yung testimonya na nagsabing wala silang nakitang ebidensya, laban naman doon sa sinasabing kami mismo ang nagdala ng pera. Pagdating naman dito sa sino ito? Si Vicente C. Titingnan ng hukuman. Unang-una, bakit ka nagsalita niyan? Kung may ebidensya, diba, dahil lang hindi po ba, meron siyang affidavit, meron siyang salaysay na nagbigay siya ng 500,000. Tapos ninotaryo pa.
Yung namang notaryo, nag-testify naman. Pero ano, ang ite-testify lang naman ng notaryo, naninotaryo sa kanya. Ang tanong ngayon, yung bang retraction valid? Depende. Titingnan po ng hukuman, unang-una ba't ka nagsalita? Ikaw ba'y pinilit? Pinersa ka ba? Tinakot ka ba? Kasi kung yun ay mapatunayan mo sa hukuman, valid yung retraction mo. Pero kung hindi, mananatili yung sa hukuman, hindi ka paniniwalaan. Mawawalang halaga yung testimonya yun. But we wish the senator luck. Hayaan na natin ang hukuman. Pero itong si Nery, ang ayaw natin kineri, kung bakit naman ang hilig talaga nitong mag-abogado. Sinabi ko na nga sa'yo, mag-enroll ka na lang kaya. Baka sakali maging estudyante pa kita, o di, makita natin ang galing mo. Magaling ka sumulat. Magaling kang... Ang ayaw ko po kasi dito. Kasi, gaya ng paliliwanag natin sa inyo, kaya natin pinuna yung 3 senador eh. Dahil mahirap na nagsasabi kang gumuho na yung ebidensya ng gobyerno. Kasi pag ito ay na-convict, walang maniniwala. Kasi pinaniwala mo na walang ebidensya, ba't naman na-convict? Hindi po ba? Yan din ang ginagawa ngayon ni John Nery. Kaya John Nery, tumahimik ka na. Masyado ka ng pasaway. Kaya lang ito namang Philippine Star, alam mo, pinagsasabi, alam mo ito talagang Philippine Star, nagtataka, sino may-ari nito? Mga Belmonte ba? Kasi parang nagiging masyado siyang anti-administration. Dati-dati napupuri nga natin to na objective, pero ngayon parang mga saliwa na rin ang mga sinasabi nito. Pinupunan nila si Presidente Duterte dahil out of tune daw. Ulit-ulit daw na inaawit nito yung bakuna, wala pa naman daw. Hindi kayo nakikinig kay Presidente, hindi niya sinabing meron na ngayon eh. Sinabi niya sa mga susunod na buwan hanggang sa pagpasok ng Disyembre ng 2021. Bakit ba kayo masyado kayong hot? Ay, naman. Anyway, dito naman po sa tungkol sa ating ekonomiya. Bumabagsak ang ekonomiya, pero sabi ni Secretary Dominguez, at saka ni Secretary Kua, hindi kasing tindi ng pagbagsak kung ikukumpara mo dun sa mga nakaraang quarters. Sapagkat yung gross domestic product daw po natin, nag-slide mula ng July to September, yung contraction nun 16.9% sa second quarter. Pero ngayon daw mukha namang talagang dahan-dahan tayong bumabalik sapagkat yung daan ay nagiging maliwanag para sa pag-bounce back sa 2021. Kaya sabi po ni Secretary Carl Chua, the economic theme is optimistic that the worst is over for the country. Nakalagay nga rito sa Manila Times Ano ba ito? Tingnan ninyo. Ayan worst is over. Ibig sabihin, nakukurbada na natin, napapatag na natin yung coronavirus. Kaya wag po kayo mag-alala. Pasasaan ba at hindi matatapos yung suliranin natin sa coronavirus? Alam po ninyo, kahapon nandun tayo sa Green Belt. Sad to say, kung ikukumpara mo yung Green Belt, yung mga malls doon, malapit dito sa San Juan, halimbawa, yung Robinson Magnolia. Ewan ko dun sa SM Mall. Ewan, walang halos tao rin sa Green Belt hanggang ngayon. Takot pa talaga ang tao na lumabas. Kung hindi naman, baka naman talagang kulang sa sasakyan. Although, whether you believe it or not, talagang matraffic. Sobrang traffic ngayon. Bumabalik na naman sa dating, it will take you from
from San Juan to Makati, mga 1 oras at kalahati na naman ulit. Nung quarantine natin, naku, 15 minutes, nandun ka na. Anyway, tingnan po natin. Let us see kung gaano kabilis ang pag-ahon po natin sa ating kinasasadlang putik na nilikha nitong coronavirus. Sabi po ni Secretary Dominguez, yung Philippine economy natin, sigurado mag-i-improve sa ngayong quarter. Hindi na yata gumalaw yung screen. At meron daw pong improvement. At ito'y inaasahan na patuloy na aangat. Sabi po nung Martes ng RCBC Corporation, itong si Chief Economist Michael Ricaport, ang forecast niya ngayon daw 4th quarter, yung output natin, between 8 to 9%. Samantalang, project yung range between 6 to 7% sa susunod na taon. Ang domestic output natin expected to recover between 6.5 to 7.5% next year bago maibalik on track sa kanyang original na growth path by 2020.